So what's up sa inyo eh? Walang ilaw, walang ilaw. So what's up sa inyo mga katoto? Kasama ko na naman si Christian. So yun, may lakad na naman kami. This time malayo. Tara, samahan nyo kami sa adventure namin. Samahan nyo kami pumuntang Sorsogon, Bicol. So, tara, let's go! So ayun nga mga katoto, bago mag 10 o'clock ng gabi, umalis na kami papuntang Bicol. Meron kasi kaming sinervisan na papuntang Bicol, may dalang mga gamit at ito na nga guys, palabas na tayo ng NLEX. So ito naman, nasa EDSA na tayo mga katoto. At ito naman, nasa SDEX na. Okay guys, papasok na kami ng Quezon. So ito na nga yung isa sa favorite part ko na dito sa journey namin. Pagpasok mo ng Quezon, sobrang liwanag, ang gandang bumiyahe. Tignan nyo mga katoto, sobrang ganda ng kalsada nila. Dahil ng Metro Manila. So ito naman yung tinatawag na bitukang manok dito sa Atimonan, Quezon. So guys, ang ganda rito. Dun sa akala ko dati nakakatakot ditong dumaan, pero apakaganda pala kahit gabi. Sobra. Tapos may mga nag-a-assist pa kaya hindi naman nakakatakot. Tsaka ayun nga, masyadong matarik yung kurbada pero nasa pag-iingat lang din naman. Maganda rito kahit gabi. At ayun nga, pagbaba namin ng bitukang manok, so napagpasyahan na muna namin kumain. Naghanap kami ng pwesto. Marami namang kainan dito sa pagbaba ng bitukang manok. Pero yun nga, may dala kaming baon courtesy ng aming services. Carmela, maraming salamat sa Diyos. So ayun nga, kumain na nga muna kami. So happy eating. So ayun, wala pa kami sa kalagitnaan ng aming journey. Malayo pa yung aming pupuntahan, kaya kailangan namin mag-ipon ng lakas at kailangan namin i-condition ng sarili namin syempre kasi mahabang biyahe. So ayun, pero enjoy naman. So ang oras mag-aalas 2 mga katoto. So ayun, pabalik na kami ng kalsada. So bumubuelo lang kami at tutuloy na ulit namin ang aming paglalakbay. Tara, samahan niyo pa rin kami mga katoto. So ayun, hindi ko nga tinlugan yung ating journey kasi syempre binabantayan ko rin yung driver natin si Christian, baka makatulog sa kalsada. Pero yun nga, sabi ko nga sa kanya, pag inantok siya, papalitan ko naman siya. So nakalalay naman ako sa kanya. So itong part na to, mag-aalas 5 na to. So paliwanag na to, pero ayun nga, madilim pa rin dito sa area na to.
Tuloy lang ang journey natin. At ayun na nga, inabutan na nga kami ng liwanag. So itong part na to, nasa bandang papunta na kami ng Albay, pero medyo malayo pa rin medyo malayo pa. Hinahunting namin dito yung Mayon, kaya lang kasi nung pumunta kami dito, medyo maulap. So mailap talaga yung Mayon kapag gantong maulap. So ayun, pero hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa na sana makita namin yung Mayon kahit na konti lang. So ayun nga mga katoto, yung nakikita nyo na yun dun sa malayo na yun, yun yung Mayon. Kaya lang yun nga, hindi siya masyadong makita dahil nga maulap yung panahon dito. So yun nga, hindi tayo pinagbigyan ng Mayon na makita siya, sayang. So ayun, itong part na to, si Christian yung nag-video sa akin kasi nga ako na yung nagdadrive. Natulog kasi siya muna, nung pag-gising niya nandito na kami sa may kasiguran. So ayun, ako na nag-drive pagdating dito hanggang dun sa makarating kami dun sa pupuntahan namin, para makapagpahinga din si Christian at makaidip din kasi uuwi din agad kami. At ito na nga yung part ng area na pinaghatira namin kaya si Carmela. So ayun, dito nga siya na tatawid doon, pero yun nga, may mga tao naman na tumulong sa amin na makapagbuhat ng mga gamit nila. So from dito iniwanan na namin sila at ayun nga, magbabakasyon dito sila si Carmela. Ang ganda dito sa lugar nila, grabe, sobrang payapa ng ambience. So ayun nga mga toto, so naibaba na namin yung client dito sa Santa Cruz, Kasiguran. So ngayon, tingnan namin kung makakita kami ng backload papalit. Sana makakita kami ng backload. So ayun, diba? Tuloy lang natin ang ating journey mga katoto. So ayun, dumaan na nga kami dun sa may dagat, dun sa part na nakita nyo na ako nagdadrive. Pero this time si Christian na yung nagdadrive kasi pabalik na kami. So ayun, agad na itsura na. Parang kami addict dito ng tulog. Kaya nga mga katoto, so parang kaming master showman dito. Walang tulugan. Ano lang, Egypt lang dito. Kaya so yun nga, Christian, naka-Egypt yan ng ilang oras at 40 minutos. Ako, tulog man ako. Tulog. Paghilig ang gising. Paghilig ang gising. So since nandito pa naman tayo sa Bicol, di pa kami kumakain. So gusto kong makatikim ng authentic na Bicol Express tsaka laing. So yun ang hahanting tayo. Tapos may sigat din dito yung pancit bato daw. Ano kung makakita kami yung pancit bato, baka tinautas na ni Duterte. Hindi. Baka tinautas na yung mga nagtitinda. So joke lang po. So ayun. Ano tayo sa rating sa bahay? Haggard talaga, haggard. So nag-shortcut kami, nakakita ng shortcut si Cristo. Hindi na kami dumaan ng Naga pabalik.
Pero nung papunta, kumain tayo. Sana makita natin siya. Bulbul na ngayon. Maaga pa pala siya. Ayun po, kanina. Tapos, ayun, pagdating naman namin ng Albay, tulog si Christian, so hindi niya nakita yung bayon. Ako naman kanina, hindi ko doon mabidyoan kasi yung cellphone ko, yun ang gamit kong pangmapa. So, ayun. Hanggang malayuan lang talaga si Bayon. Pero nakita namin. Malayuan. So, ayun. Sige, tuloy-tuloy lang ang journey namin dito. May mga dito, may mga pa one way dito. So, ayun. One way. Yung ginagawang kalsada, ayun. Tanya. Pagod talaga tsuro. Halatang walang ligo, halatang walang tulog. Guys. So yun, so pauwi na nga kami pero malayo pa ba. Sige, tuloy muna namin ang aming lakbayan. Update na lang namin. So ayun, at nakapili na nga kami ng isang kainan na aming kakainan for today. So naghahanap kami ng laing at saka ng Bicol Express. Kaya lang sa kasamaang palad, wala kami nakitang Bicol Express, mga katoto. Walang Bicol Express dito sa Bicol. Hindi, joke lang. Pero laing naka-order kami. So ayun, titikman natin yung laing. Sayang, pero sana next time pagpunta natin ulit ng Bicol ay makakain na tayo ng authentic na Bicol Express. Yung nga lang, yung mga naghahanap din kami ng pansit bato, kaya lang wala eh. Mukhang nahuli na nga talaga lahat ng mga nagtitinda ng pansit bato. Joke, peace. Yung electric pansit. Ayun nga, nagsimula na kami kumain at sa isang iglap, tapos na. Ubos. Dahil kami ay sobrang gutom. So yun nga guys, nakakain na kami. At nakakain na rin kami sa oras na legit na laing. Alam, bigo kami mag-ilman yung Bicol Express. Okay lang, masarap yung Matamis-tamis. yung First take masarap. Kaya ka nata-rice sa akin. masarap naman yan, yung tuloy. Haggard talaga. Walang Bicol. Walang Bicol Express sa Bicol. Nandun lang siguro sa kinainan namin. So, yun, okay lang. It's just authentic na pagkain Bicol na kain namin. Kain. So, ayun. Tuloy ulit yung ating paglalakbay. So, okay guys, pagdating namin ng Camarines, ako naman na yung nag-drive hanggang sa makababa kami dito sa Camarines. Dahil nga si Christian ay pagod at puyat na. So ayun, tuloy lang journey namin. Pahinga muna si Christian, ako muna ulit yung mag-drive. Mga katoto, dito ko na rin tatapusin tong vlog natin at salamat sa panonood. Ayun, pagdating dito sa baba, nag-picture lang kami. So salamat sa mga nanood. Please like, share, and subscribe at please support Filipino Vlogger. Salamat mga katoto.